aking katanungan ngayong umaga. Medyo timely siya dahil marami tayong mga news items about sa mga suhulan, mga ganitong klaseng issues. So tamang-tama ang aking katanungan this morning. Dahil ang aking question ay, may kaligtasan po ba ang isang taong nakagawa ng mabigat na kasalanan tulad ng pagtanggap ng suhol para ipahamak ang ibang tao, pagtakip sa pangangalunya, pera sa mga iligal na paraan, at sa paanong paraan siya maliligtas o mapapatawad ng Panginoong Diyos? Ayan, at syempre ang sasagot nito ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Kukunti pala naman yung alam makasalanan mo kapatid. Kukunti lang yan. Pakinggan mo si Pablo, daing niyang kasalanan. Doon sa 1:15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Si Pablo, mas maraming kasalanan kaysa sa sinabi mo Si Pablo, pangulo siya, presidente siya ng asosasyon ng mga makasalanan. Kumbaga, chairman siya ng barangay ng mga makasalanan. Sabi niya, naparito si Kristo para iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Ibig sabihin, I am the chief sinner. I am the chief sinner. Siya ang pangunahin. Napakarami niya kasing ginawang kasalanan sa buhay niya. Nagpapatay siya ng tao, nang usig siya ng iglesia, pati mga babae, pinagmalupitan niya. Napakarami niyang ginawang kasalanan. Basahin natin yung 1:13. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon. Ginawa niya pala yun, wala pa siyang pananampalataya. Pero ginawa ko yun dahil sa kawalan ko ng pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Kaya napatawad siya. Sa tanong mo, mapapatawad ba? Mapapatawad, kapatid. Sabi ko nga sa'yo, kukunti pala yung nagawa mo Ngayon, may kaligtasan ba ang isang tao na nakagawa ng mabibigat na kasalanan? May kaligtasan yon pagka yun ay tumanggap ng katotohanan at magsisi. May patawad pa yun. Ganon yun kapatid. Thank you so much, Brother Eli Soriano, para sa ating Biblically Speaking.